Samantala, para kunin naman ang panig ng company dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go, makakapanayan po natin Attorney Stephen David, abogado ni Alice Go. Attorney David, Maya Paabak, good morning po. Good morning, Ivan. Okay. Attorney David, bakit wala po kayo kaninang dumating si Alice Go? Kayo po yung nagkausap na ba o nagkita na? Hindi pa kami nagkausap eh. Pero nandun yung abogado ko, yung law partner ko. Siya yung umarap. Sobrang napagod ako kahapon. Dami kasing daming trabaho kahapon. Okay. So, ngayong maghapon, ano ho ang balak ninyo? Kayo po ba mismo ikakausapin nyo si Alice Go? Mamaya, ito, mag-ready lang ako. Siguro in 2 hours baka nandun ako. Nabanggit ho ni Go na nakatatanggap siya ng death threats simula pa noong naaresto siya sa Indonesia. Ano hong impormasyon nyo at kung sinong posibleng nasa likod nito mga death threats na ito? Actually, hindi ko naman kasi talaga yan ma-read kasi nga may lawyer-client privilege kami. Pero since siya naman ang nagsabi niyan, wala naman akong problema. Actually, kaya nga hindi siya ma-sold out sa kanyang pag-surrender noon. Sabi ko nga, lagi namin pinag-uusapan niya na pag-surrender niya. Kaya lang yung 50-50 hindrance kasi, yun nga, yung mga death threat, nakakatakot sa kanya. Kaya hindi niya magawang sumurrender. Yun talaga ang reason. Pero yung talagang, kaya nga sabi ko, susurrender naman siya. Kaya lang problema yun nga, yung death threat. So prior to this revelation yesterday at bago yung arrest niya, nung huli niyo po siya nakausap, may mga nabanggit na ho ba siya noon pa na may death threat sa kanya? Lagi namin sabi niya, kaya kung mapapansin sa mga interviews ko, sabi ko, surrender din yan. Yung problema lang, in a matter of time, sabi ko. Ayun nga, naunahan kasi yan ang takot eh. Naglabas po ng arrest warrant ang RTC 109 ng Tarlac dahil sa kasong graft. Ano ho magiging hakbang nyo rito? Well, dapat kasi usually ang kailangan dyan mag-post ng bail kasi available naman yan. Yes. Ang problema kasi walang urgency na mag-post ng bail kasi meron pa siyang nakabinbin na arrest warrant sa Senado. So, whether mag-post ng bail sa Tarlac o hindi, makukulong pa rin siya dahil may Senate warrant siya. So, sa akin, para hindi na lang siya mapago dahil 2 araw na ganyan. Hayaan ko na muna siya dito sa PNP. Magpa-file na lang ako ng motion sa RTC ng Tarlac na i-maintain na muna yung status ko na total kung i-deliver siya sa RTC, ikukulong din naman siya kung hindi siya magbigil. Naka-detain na siya eh. So, ipamanifest ko na lang sa court na dito na muna siya sa kanyang facility para makapagpahinga muna siya. Attorney, yung pagpapasuot sa kanya ng t-shirt na may nakalagay na CIDG detainee, kayo po ba'y walang opposition dito? Ano? Yung pagpapasuot sa kanya ng t-shirt, yan, yung kulay orange na nakalagay CIDG detainee. Well, standard protocol nila yan pagka nakadetain ka sa CIDG eh. Kasi nga, meron siyang warrant of arrest coming from the court. Yun ang reason why nakadetain siya. Okay. Dun ho sa between the arrest warrant ng RTC Tarlac at ng Senado, ano ho bang mas mabigat dito? Wala namang may dapat unahin sa dalawang yan? Well, kasi kung ililist na ng Senate yung kanyang warrant, makakalaya na siya at saka magpo-post siya ng bail doon sa RTC. Sabay yun, para nakalaya siya. Kung hindi rin naman muna ililist yung Senate warrant niya, hindi na muna siya magpo-post ng bail para ganun din naman kasi nakakulong din siya eh. Right. Attorney David, patuloy po kami makikibalita sa inyo ng mga updates sa maghapon. Maraming salamat sa inyong oras. Salamat, Ivan. Salamat. Thank you. Nakausap po natin Attorney Stephen David, abogado ni Alice Go. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.